Ignite. Triple kill! Paano nga ba magkaroon ng unlimited mana si Cecilion kahit wala kang blue buff? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills ni Cecilion at kung anong mga kailangan mong gawin para mas mabilis kang makapag-stack. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Napaka-importante ng Impure Rage sa kanya para hindi basta-basta maubos yung mana. Kailangan nyo tandaan, every 5 seconds, tuwing tumatama yung skills ni Cecilion sa hero, babalik yung 3% ng mana niya. Pagdating naman sa spell, pwede kayong mag-purify o kaya flicker, depende sa kalaban. Pagdating naman sa passive ni Cecilion, unang kailangan mo tandaan, lahat ng skills niya nakadepende kung gaano kalaki yung mana niya. Ibig sabihin, kapag mas malaki yung mana ni Cecilion, mas malaki yung damage ng mga skills niya. At tuwing tumatama yung mga skills niya, nagkakaroon siya ng stack. Bawat stack ng skill niya, nagkakaroon siya ng 8 mana. Kaya kung mas malaki yung stack niya, ibig sabihin mas malaki na rin yung mana niya. At dahil nga yung skills niya nakabase kung gaano kalaki yung mana niya, ibig sabihin mas lalaki yung damage ng mga skills niya kapag mataas na yung stacks. Pagdating naman sa first skill niya, dalawa yung damage nun. Makikita niyo sa clip na to, yung unang damage ng first skill niya sa madadaanan lang. At kapag nasa bilog yung target, dalawa yung magiging damage. Maliban doon, dalawa rin yung stack na madadagdag sa passive niya. Pero ang pinaka-importanting kailangan tandaan sa first skill niya, tuwing sunod-sunod yung ginagamit yung first skill na yon, mas lumalaki yung mana na kailangan. Kung mapapansin nyo, kalahati pa yung mana ko pero hindi ko na ulit magamit yung first skill kasi nga sunod-sunod ko siyang ginagamit. Pero may paraan para hindi ka agad maubusan ng mana. Unang kailangan mo is yung mana boots. Sunod, yung emblem niya na Impure Rage. Pero kailangan i-maximize nyo yun. Hindi porkit meron kayo nung dalawa na yun, hindi na siya mauubusan ng mana. Para ma-maximize nyo yun, unang kailangan nyong gawin, dapat malasit nyo yung mga minions. Kailangan nyo tandaan, tuwing nakakalasit kayo ng mga minions o kaya jungle creeps kapag meron kayong mana boots, madadagdagan yung regen ng mana nyo. At para naman ma-maximize nyo yung dagdag na mana galing sa Impure Rage, kailangan patamain nyo rin yung skills nyo sa mga hero. Tara. Uy, nakapag-flicker. Ano buhay? Sa'yo na yan. Nice one. Ito pa. Nice one. Tara, basag tayo. Pwede pa to ah. Pwede pa to. Try. Nice one. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, hindi basta-basta nauubos yung mana ko. Para magawa yon, isa pang kailangan nyo tandaan, wag na wag nyong i-max agad yung first skill nyo. Ang ibig kong sabihin, dahil nga tuwing ginagamit nyo yun, mas lumalaki yung mana na kailangan, hanggang 2 stack lang yung gawin nyo. Kapag nagamit nyo na ng 2 beses yung first skill, wag nyo na munang gamitin ulit. Hintayin nyo munang mag-cooldown para bumalik sa maliit na mana ulit. Pero kung tingin nyo kailangan nyo nang gamitin, wag nyong tipirin yung mana nyo. Maganda lang yun para hindi agad maubos yung mana. Hindi ako mabot. Kuha kayong pera sa tower, cut nyo na yan. Uy, diretso siya. Makikita nyo rin, nag-iiba yung kulay ng first skill niya. Ibig sabihin nun, mas lumalaki na yung mana na kailangan para magamit yung skill na yon. Kaya kung kailangan mo ng mana, hintayin nyo munang bumalik sa unang kulay bago nyo gamitin ulit. Pagdating naman sa second skill ni Cecilion, pagdidikitin niya lahat ng kalaban na tatamaan ng skill na yon. At pagdating sa ultimate ni Cecilion, bibilis yung movement speed niya, tapos maglalabas siya ng blood energy. At tuwing tumatama yun sa mga hero o kaya minions, magre-regen yung buhay ni Cecilion. Kapag mas maliit yung buhay ni Cecilion, mas malaki yung regen niya. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Cecilion. Dahil nga napaka-importante ng mas malaking mana kay Cecilion, kaya bagay na bagay sa kanya yung Clock of Destiny. Maliban doon, yung damage ng Lightning Truncheon nakabase kung gaano kalaki yung mana ng gumagamit. Kaya mas malaki yung damage ng Lightning Truncheon sa kanya. At pagdating naman sa 3 huling item, pwede nyong palitan yun depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa laro na to, dahil na-pressure na natin yung core nila, ibig sabihin kailangan na lang nating bumasag. Lalo pa namin ipipressure yung marksman nila para hindi na makabawi.
So, nakasprint. Nakasprint siya, nakasprint. Tara, go natin yan. Tara, go natin yan, go natin yan. Apat tayo dyan. Uy, layo nung inabot ko. Basag. Layo ng dash ko. May isa pa sa bush. Ay, naasog. Okay na yun, wala tayong babasagin yan. That's it. Uy, Hellkirk. Hindi, may fury na ako, matapang ulit ako. Hindi ko papatay. Pasabi mo, nice one. Bakit ako target ng tower? Grabe naman to. Tara, tapa. Go natin yan. Pinadyan kami ni Hylos. Boom, patay. Boom, wala. Nice one. Turtle. Stuck tayo sa turtle. Kaya niya na yan. Ay, tumalo na agad. Pasag. Boom! Patay pareho! Nabuhay pa! Sayang! Nice one! Kaya pa mag-back ah. At tayo umatak. Boom! Combo! Uy! Saan sila? Combo yun ah. Uy! Nagalit. Ay, sa kabila naman. Boom! Tara! Pasukin! Ay, mali. S1. Boom! Oh. Uy, sayang. Penguin. May fury pa ako, pwede ko pang labanan yun. Taguin. Boom! Ito pa yung skill niya. Blue. Yung blue. Ito yung blue. Okay na yan. Gamitin na natin lahat ng mana natin. Bawi tayo dito sa mana. Kakamana tayo. Tatay. Babawi ka namin, ipag-iganti ka namin. Boom! Boom! Patay. Patay agad eh. Uy, may namatay pa. Boom! Boom! Tapa! Boom! Boom! Namatay. Doon siya lumabas! Nice one, end na. Napuno yung mga anak ko dun ah. Patay natin yan. Boom! Tapa! Boom! Patay! Tapa! Sana marami ka natutunan sa guide na yon. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.